nyo guys, ang ganda ito. Wild flowers pero kinakain ito. Ito ang bibilhin ko sa talipapa mamaya guys. Masarap ito. Ayan o. Dami hanggang doon. Pero hindi nila kinuha dito guys sa yung ano bibilhin natin. Sa ano yan. Dahil dito hindi malinis ang mga yan guys. Ayan. Dami. Malapit lang dito guys yung pupuntahan ko para bumili ng ganito. Kagagaling ko lang sa labas at napadang tayo sa isang talipapa. Ang tawag doon nila sa dito guys yung talipapa nila is live seafood. Nakabili tayo ng ganito. Hindi ko alam kung meron tayo sa Pilipinas pero ito kinakain nila oh. May ano bulaklak na ganyan. Ayan. Siguro ito guys pag maiuwi sa Pilipinas ang ano seeds nito mabubuhay siya. So ayan. Maghimay tayo guys ng ganitong gulay. Ayan. Dahil wala tayong ibang gulay ito guys mga wild ang linisan natin. Ano lang guys parang kamote lang na ano pakuluan natin. Tagalin yung ano matatandang na dahon and the rest. Yun ang lulutuin natin, di ba? Yun ang paghihimay guys. Kung ano yung malambot, yun ang kukunin. Kaya ito guys, hindi nila pina-farming ha. Ano, wild ito. Parang yung ampalaya na wild. Kaya nasasarapan ako dito guys. Unang tikim ko pa lang noon. Naanuan ko na. Nagustuhan ko. Bale guys, itong gawin mo ano lang pakuluan mo hanggang lumambot siya and then pwede mo nang ano lagyan ng bagoong kung sa Pilipinas bagoong pero dito wala tayong bagoong guys. So ang lagay mo lang dito is lemon tawag dito salt. Yan. Pero ako nilalagyan ko ng soy guys kapag nagsasalad ako nito. Pero masarap guys pag may bagoong ito. Pag bagoong na may ano, may tawag dito, may calamansi or lemon, masarap na yan. Pwede rin i-ano, isahog ito sa balato. Ito guys ang ano, ang salad ko hanggang Tuesday. Diba? At ang bayad nito guys is 250 per kilo. So ang naibili ko dito sa gulay na ito is 7 euro. Marami sa daan guys sa tabi-tabi ng kalsada kaso lang hindi mo pwedeng kunin yan dahil ano, malay natin inihian ng aso. Dahil sa alam nyo naman ang mga tao dito nakilig sa aso, nag-aalaga ng aso kahit sabihin nila magdala ka ng plastic para pag tumali yung alaga mo kunin mo ang tae. Ayan, hindi nila ano yan sinusunod guys. Sa unahan lang parang Pinoy din lang ang style. Shout out sa mga taga-Apari guys, sa mga taga-Buruyas Island and sino pa ang mga i-shout out natin dyan. Last week ganito na naman guys ang ano ko salad ko. Ganyan oh. Ayan ang klase. Mabubuhay sa Pilipinas yan guys. Kaso lang hindi pa ako nakakita nung ano bunga niya na mature. Kung paano ang itsura. Ayan no. Diba?
Pag ano ito namulaklak guys, ang ano, hindi naman ito yung ano, puro yellow ang bulaklak nito guys. Ang ganda pag sabay-sabay na ano. Hindi naman ito yung mustard seed. Iba yung mustard seed guys. Yung mustard seed yung tinatawag sa Ilocano na ano, rabanos. Iba yung labanos. Hindi ko alam. Labanos. Iba yung rabanos guys. Yung may mga parang pechay ang bunga. Ganon. Bala 2 kilo guys. 2.5 kilo ang kinuha ko. Mahal yung guys, yung 250 kilo. Kapag bumili ka lang ng ordinaryong gulay dito, pwede ka pa makabili ng ano, 50 cents. Yung parang pichay. 50 cents sa kanila, pero yung pichay na parang Pilipino, mahal yun guys. I think 150 per kilo sa Asian market. Pero ito dahil wild, mahal. Ayan guys, maya-maya ulit. Kailangan pag yun guys, baka may ano, upod. Ayan. Hanapin yung malambot na dahon at yun lang ang kukunin. Ayan. Ito yung ano guys, healthy foods dahil galing sa wild. Walang spray ito. Ayan. Tingnan ninyo pag namulaklak yan, yellow. Ang ganda pag sabay-sabay. Mga hindi mahilig sa gulay guys, kain kayo ng gulay para hindi kayo madaling nakuan ng sakit. Ayan. Pangkatambak guys ang kinuha ko, parang hindi kayang laktawin ng kabayo. Pero pag naano na yan, naluto na yan, maliit na lang. Ito guys, pag naiuwi sa Pilipinas, base sa aking observation, mabubuhay ito. Pag natin kunin yung malaki. Diba, ganun lang. Ang mag-alinis nito, madali lang. Ay bulaklak, malasa yan guys, bulaklak na yan. Sasayangan ako dito sa ano guys na tinatapon ko, kaso lang ano yan, makunat na, kasing tanda ko na yan na makunat na. Ayan. 2.5 kilo, di ba? Yun ang salad natin hanggang Tuesday. Pag galing tayo sa probinsya guys, ito yung mga hinahanap natin, mga gulay-gulay.
Pero pag nasa city ka, hindi mo alam kainin ito. Pero dahil tayo ay galing sa bundok, so kumakain ng lola ninyo ng mga wild vegetable, diba? Katulad yung wild ng palaya guys, ang nabibili dyan sa Maynila, yung galing sa mga farm yun. Daon-daon lang ng mga tanim nilang ang palaya na pang bunga. Pagkatapos nito guys, lagyan ko yung suka, yung mga nahimay ko, nalinisan ko para umalis yung mga insekto, kung may insekto man dyan na hindi natin naalis. Kaya pinapampag natin para matanggal. Pero dito guys, hindi katulad sa Pilipinas na maraming insekto sa mga gulay-gulay nila. Pero syempre ito is galing sa wild, sa bundok. Hindi naman lahat is guys, pwede mong makuha sa tabi-tabi ng kalsada ito. Kaso lang, hindi mo pwedeng kunin dahil yun nga, mga aso marami dyan, pinapaihi sa tabi ng kalsada. So malay mo kung inituyan ng aso. Tao guys, bihira lang ang umiihi sa kalsada. So ayan guys, ilagay na natin. Andarin natin dito dahil medyo maamoy siya. May amoy na hindi maganda guys. Ito pag na pinapakuluan guys, may amoy na medyo kakaiba sa ilong. So ayan. May asin ito guys, yung tubig, nilagyan ko na ng asin para sa ganun maging green pa rin yung pagkukuluan natin na gulay. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta sa Greek tinatawag nilang rupa. Mamaya guys, tignan ko sa internet kung ano yun sa English. Ugaliin kumain ng gulay. Diba? Turo sa atin ng tayo ay elementary. Ulam natin, salag natin hanggang sa Martes. Ito ang sinadya ko guys sa talipapa kanina. At huwag tatakpan. Hayaan lang natin kumulo ng kumulo at bawal takpan para magiging green. Tapos guys, pagkatapos natin mapakuluan, ilagay natin sa malamig na tubig. Akala niyo kung sinong expert sa pagluluto.
naranasan ko rin nagtrabaho sa isang restaurant guys, sa isang hotel. Pero hindi ako nagtagal. Ayan, mamaya ulit. Ayan guys. Ang gagawin na natin ang ating salad. Ito na siya. Mag-iwa. Ano natin sa malamig na tubig. Parang pagkain ng ano guys ha, mga hayop natin sa Pilipinas. Pero dito, pinakain. Ayan. So tapos na tayo guys dito. Pag buwasan lang natin ng maliit na malamig na tubig guys, para hindi siya maintain yung pagka-green niya. Okay, tapos na guys ang ating pagluluto. Ayan lang natin ma-drain na ganyan. So tapos na lutuan ng salad. Try nga natin. Yung malambot na siya. Okay na guys. Maalat-alat.